Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmadullah subhanahu wa ashkuru wa atubu ilayhi thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ang pagbati ng Islam na ang kapayapaan, kapanatagan, katiwasayan at katahimikan ay mapasa ating lahat na naniniwala sa tunay na kaisa ng Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Magandang hapon, gabi at araw naman sa ating mga tagapakinig na hindi pa sila mga Muslim. Samahan niyo po ako sa maikling oras na ito patungkol sa isang hadith ng mahal nating Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam na maari ito ay mag-antig sa ating at magbigay aral sa ating buhay. Minsan kasi sa ating buhay tayo ay pumapasok sa mga bagay na hindi natin alam na makakabuti ba sa atin ito o ito ay makakapinsala. So dahil karamihan sa atin minsan ay nakikialam, pinapasukan natin ng mga bagay na alam natin na hindi kapupulutan ng aral hanggat tayo ay napapahamak na lang o nagkakasala dahil sa hindi natin alam na ito pala ay hindi mabuti sa atin. Kaya bagat naman ang ating relihiyong Islam ay pinag-iwanan tayo na tunay na liwanag sa ikabubuti natin ng ating pamayanan, ang ating ugnayan sa mga tao at ganun din ang ating ugnayan sa tunay na tagapaglikha na siya ang Allah subhanahu wa ta'ala, na kung bakit niya tayo nilikha sa mundong ito ay para maging matino, mabuti, makitungo sa mga tao, sa ating kapwa at lalo na ang ating pagiging matakutin sa Kanya na lagi nating inaalaala siya sa mga bagay na ginagawa natin. Ano nga ba ang hadith na ito? Ang hadith na ito ay sinabi ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu haythu annahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min husnil islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Wa hadal hadith rawahu hadithu Tirmidzi, hadithun sahih. Si Abi Hurairah, alam natin na si Abu Hurairah ay kunyan niya yung Abi Hurairah at ang nagtawag dito ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay isa sa mga sahaba ng propeta na kasama na propeta na matalik din niyang kaibigan na ang pangalan niya ay si Abdurrahman bin Sakhar. At siya ay maraming na-memorize na mga hadith na mga kasabihan at turo ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam. At ang hadith nito ay patungkol sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nang ibig sabihin ng hadith na yun ay ang pinakamabuti sa Islam, ang pinakamabuti sa isang tao na Muslim na naniniwala sa Allah, sa kanyang relihiyon at ang pagiging Muslim niya, ay ang mga bagay na ito ay hindi makakabuti sa kanya, ay hindi niya pinahihimasukan. Alam niyo yun, yung hindi tayo pakialamero, hindi tayo pakialamera, hindi tayo pumapasok sa mga bagay na alam natin na hindi magdudulot ng kabutihan sa atin. Oo, minsan concern tayo sa mga bagay. Pero kung alam natin na ito ay pakikialam na sa buhay ng may buhay, papangihimasok sa buhay ng may buhay, hindi na ito maganda. Ito yung pagchisismis, ito yung pag-iintriga, at ito yung panghihimasok sa mga bagay na maaring ikaw ay mapahamak. Dahil ang interes mo ay malaman mo kung ano yung bahid, ano yung baho ng isang tao. Which is sa Islam po, yun po ay turo ng Islam na dapat nating iwasan. Kasi ang pinakamabuti sa Islam, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ang pinakamabuti sa Islam, sa isang tao, ay ang mga bagay na ito ay hindi niya pinapasukan. Bagay na ano? Qawlan wa fi'lan. Mga salita o mga gawain na ito ay hindi makakabuti sa iyo, huwag mong panghimasukan. Ano na lang ang halimbawa nito? Sa Islam minsan turo niya na pag nag-uusap ang dalawa at ikaw ay pumunta, bigla nakapasok sa kanila at sila ay napahinto. So dahil sila ay napahinto, malaking sinyalis na yun na mayroon silang importante na pinag-uusapan na maari ay ito ay sa kanila lang dalawa. At dapat sa oras na yun, umiwas ka na at pwede kang magpaalam. At yun ang pinakamaganda sa Islam. Ang Islam po ay relihiyon na may etiquette, may proper etiquette, may magandang pag-uugali. Yung alam mo yung dapat at alam mo yung hindi dapat. Hindi yung huminto na sila tapos sasabihin mo, oh, ba't kayo huminto? Ano ba pinag-usapan nyo? Pasamahin nyo naman ako. Which is, di ba nakakairita? Di ba parang natu-turn off tayo?
Kaya bagat naman ang turo ng ating relihiyong Islam, Masya Allah, hindi lang akida sa paniniwala sa Allah, bagkos pati ang pakikitungo sa kapwa, ang mabuting pag-uugali. Kaya dito sa hadith na ito, ang sinabi ni Sheikhul Islam, ang sinabi ni Ibn al-Qayyim al-Jawzi, ay ito yung jawamilul kalam na kumbaga, nandirito na lahat, yung pinakamabuti sa pag-uugali ng isang Muslim. Na huwag natin panghimasukan ang mga bagay na ikaw ay mapipinsala o mapapahamak. Pagdating sa pagsamba, pagdating sa mga salita, pagdating sa panghihimasok ng anumang mga bagay. Ang pinakamaganda, kung alam mo na ito'y magbibigay dulot sa iyo ng mabuti, kaalaman, magbibigay aral sa iyo, pwede mong alamin, tuklasin at ipamahagi. Pero kung alam mo naman ang mga bagay na ito ay walang may dudulot sa iyo ng mabuti, pinakamaganda sa isang Muslim ay ang umiiwas sa mga bagay na yon. Hindi ba? So, ang punto rito mga kapatid sa hadith ng mahal nating propeta sallallahu alaihi wasallam ay umiwas tayo sa mga bagay na ito ay maaari na kailanman ay hindi magdudulot sa atin ng kabutihan. Huwag tayo manghimasok sa buhay ng may buhay, magbigay tayo ng payo ayon sa tamang pagbibigay ng payo at hindi pakikialam, at huwag natin panghimasukan yung mga bagay na hindi kaaya-aya. Minsan nga tayo sa ating mga trabaho, hindi ba? Minsan may mga tanong tayo na, Sir, ba't ganun? Ba't ganyan? Sasabi nila, madakil ka anta. Bakit ka pumapasok? Sa amin lang yan ang mga mudir. Pag inausapan namin yan, yung kumbaga, huwag kang epal. Yun yung term ngayon ng mga kabataan, huwag kang epal. Pakialamero, pakialamera. Mind your own business. Yes. That is the short term for that. At alhamdulillah mga kapatid, sana sa puntong ito, napulutan po natin ang aral. Hindi po ba ang reliyon na ito, na kung saan si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kana khuluquhu al-Quran, ang kanyang buhay, ang kanyang pag-uugali ay ito na yung Quran. Ang Islam, ang relihiyon na kung saan ang lahat ng ginagawa mo, ang pag-uugali mo, ang mga kilos mo, ay dapat naaayon lahat sa turo ni Propeta Muhammad dahil ito yung turo ng Quran at para din ikaw ay tunay na maging ganap na Muslim sa salita, sa kilos, sa gawa at sa puso. Maraming salamat po sa inyong panunod. Patawarin nawa tayo ng Allah sa ating pagkukulang at ating mga kasalanan. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.